Matapos po ang matagumpay na pagkubkob ng Amerika sa Venezuela at pagdakip ni President Maduro, nag-beast mode po lalo itong si President Trump dahil pati ang Colombia, Cuba at ang Mexico ay kanyang pinagbantaan. Para po sa detalye o konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Let's do this. Hi, Mr. President. You came from a different We way have this some, time. yeah, a little bit different. We have some good people. We have Senator Lindsey Graham. Now we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man. Grabe no. Yung Colombia raw ay very sick, run by a very sick man. Ibig sabihin po noon malala, no, at hindi po gumagawa ng tama. Yun daw leader ng Colombia. No, parehas daw po sila ng Venezuela, parehas po silang mga sick ang leader. Dahil po hindi po nila ginagampanan na maayos ang kanilang pamumuno sa kanilang bansa. It's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. Ayun na nga, no, galit na galit po talaga sa droga itong si President Trump. No? Yung nga, gumagawa nga raw po ng cocaine ang Colombia at ibinibenta raw sa Estados Unidos. Kaya po talaga, ang buong Latin America ay binabantaan na po halos lahat ni President Donald J. Trump, no, dahil po sa droga. Kaya nga po pati po ang Mexico, ang Cuba lalo na rin ay binabantaan na rin niya na magsiayos daw po sana ang kanilang mga leader at resolbahan ang problema sa droga dahil nga po ibinibenta rin po ang kanilang mga droga sa Estados Unidos. Nagiging talamak na rin po kasi ang droga na ine-export po sa Amerika, no, na galing sa mga bansang yan sa Latin America. Kaya gustong-gusto po talagang linisin ni President Trump ang mga bansang yan para po matigil na po ang pag-export ng droga sa Amerika. By a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. Let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it So very there will long. be an operation. Hindi, kumbaga no, warning talaga yon, no? Meron siyang mga factory niyan ng mga droga na yan pero hindi na raw magtatagal yon. Parang magugulat na lang siguro tayo bigla na lang pong aatakihin ng Colombia. No, kaya maghanda-handa na tong Colombia dahil ito na nagbibigay na nga ng verbal warning itong si President Trump. Alam naman po natin ngayon na sobrang beast mode dito si Donald Trump dahil talagang pag sinabi niya ay ginagawa niya, no. By the U.S. It sounds good to me. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Senator Rubio mentioned Cuba yesterday in his remarks. Does the U.S. have a plan to do? Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. Tama yon, hindi na nga makakasurvive itong Cuba dahil karamihan daw ng pera ay nanggagaling sa Venezuela. Kaso nga, napabagsak na nga ni President Trump ang Venezuela at nakapture na nila itong presidente ng Venezuela na si Maduro. Kaya ngayon talaga, no, naka-line up na po itong mga bansang itong binabanggit dito ni President Trump ng Colombia, Cuba, at pati na nga po yung Mexico dahil po sa cartel. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know, a lot of Cubans were killed. You know how many? The bodyguards. No, Mga they're looking, bodyguard. but there was a lot of death on the other side. No death on our side. Wala palang namatay sa parte ng Amerika, no? Ganun po kasi sistematiko at kagaling ang galawan po ng Delta Force ng Amerika. Sobrang solid. They're looking, but there was a lot of death on the other side. No death on our side. Yeah, you were just talking about the land, but it sounded like you And laid by out. the way, you have to do something with Mexico. Mexico has Ayun to na. get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember Ayun na nga, no, talaga pong pati po yung Mexico ay pinagsasabihan na o winawarningan na rin ni Donald Trump na sabi niya, kaya naman daw yun ng Mexico, no, na mapigilan ang cartel. Kaso nga lang nga, sobrang lakas nga talaga ng cartel. Halos yun na po talagang tumatakbong parang gobyerno doon sa Mexico, no. Sobrang grabe po doon talaga sa Mexico kung yung galawan po ng cartel doon, talagang grabe po yung patayan at droga doon po sa Mexico. Kaya sinasabi nga po dito ni President Trump, kailangan pa po talaga
get their act together, sabi niya doon sa Mexico, sa gobyerno ng Mexico. Kailangan galaw-galaw ba? Kasi kapag hindi nila nasiwata yung cartel, pati po yung Mexico po ay pakikialaman na po yan ng Amerika. Ganun po, no? Ang dami pong winarningan na rito, verbal warning ni President Trump, no? Colombia, Cuba, Mexico, taga pong yung mga bansang yan, puro hotspot po yan po ng droga, no? Ng pabrika ng mga droga. Laganap, tagang talamak po ang droga sa mga bansang yan. They're capable of doing it, but unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Sure, I Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have Well, I like spoken to her Claudia. about? I think she's a terrific person. Mhm. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. Oh, ayaw, no? Ayaw. Kumbaga yung presidente, kasi babae po presidente ng Mexico ngayon, 'di ba? Kinakausap na pala matagal na ni President Trump na gusto niya magpadala ng troops o ng mga militar niya doon sa Mexico para talagang matulungan ang Mexican government para masiwata ang kartel. Kaso nga lang ayaw pumayag ng Mexican president, no? Hindi po natin alam kung bakit ayaw niya. Sa bagay, jurisdiction po nila 'yon ng Mexico, no? Kaso nga lang po talaga, sinasabi nga po dito ni President Trump na parang hindi nga kaya ng Mexican government na anuhin yung cartel dahil sobrang lakas na nga po ng cartel doon po sa Mexico. Troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The Takot cartels pala. are running Mexico. Whether you like it or 'Di ba? Yun yung mahirap no? May gobyerno sa isang bansa kaso hindi na pala ang Mexican government ang nagpapatakbo ng Mexico. No, sabi niya takot daw, nag-aalala daw at takot daw itong president ng Mexico. No, ay parang ayaw nilang pakialaman ng cartel, na which is hindi po talaga maganda. Kasi po talaga pong dumadami ang kriminalidad, halos yun na nga po ang may hawak lalo po ng mga border sa Mexico. Karamihan nga po ng mga nagta-travel na turista sa Mexico ay talaga pong meron pong experience na talaga pong kagimbal-gimbal. Yung iba po ay hindi na po nakakalabas ng Mexico. Dahil po talagang hinaharang po sila ng mga Mexican cartel doon po sa mismong Mexico. Kaya maganda rin po sana talaga na pag-usapan po ng maigi ng presidente ng Mexico at ni President Trump ang pagtutulungan para po masiwata po itong cartel. Madugo po yan malamang. Sobrang madugo. Pero kailangan na rin po talaga ng tulong ng mga bansang yan, yung Colombia, Cuba at lalo-lalo na po ng Mexico. she's a little afraid. The cartels are running Mexico. Yes. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. Tama. We've been asked to do it. You We've had... actually been asked to do it. Do you think the You- opposite? would you- You know, one of the things that is happening, and I think you see it all the time. Howard, you've seen it. That Cuba is ready to fall. You know, Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. Ayun lang nga, hindi lang nga daw talaga makakasurvive itong itong Cuba dahil unang-una, marami na yung bumagsak pinabagsak na yung Venezuela. Wala na rin wala na rin support na itong Colombia. Tapos susunod na itong Cuba pati po ang Mexico. Sana talaga makipagtulungan na lang ang mga gobyerno ng mga bansang nabanggit ni President Donald J. Trump. Kaysa po naman na magkaroon po talaga ng tulad po na nangyari sa Venezuela. Na talaga pong dinner pa talaga ni Maduro dati, no? Talagang, sige, kung kaya mo, kunin mo ako dito, sakupin mo ang Venezuela. Ginanon pa talaga niya eh. Dinner pa talaga niya ang presidente ng Amerika, si Maduro. No? Ganun po yung sinabi. Ngayon po, ito po, nagulat na lang sila. 'Di ba? Binagsakan po sila ng ilang missile. Ayan na, surprise attack. Successful, Delta Force ang kumana. Nakuha po si Maduro. 'Di ba? Tapos ang karir. 'Di ba? At ngayon po ay hawakan po muna pansamantala ng Amerika ang Venezuela. No, although meron na pong pumalit yata, correct me if I'm wrong, na presidente, no, yung dating vice president, naging presidente na yata, pero hindi pa rin po totally siya ang hahawak ng buong Venezuela. At marami pong mga mamamayan o milyong mamamayan po ng Venezuela ay nagdiriwang. Kumbaga sabi nga nila ay matagal na po nilang hinahangad na magkaroon po ng matinding pagbabago sa kanilang gobyerno o sa kanilang bansa. Dahil talamak na nga po talaga doon
ang talagang droga at kriminalidad. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. So, ang dami palang nakasalalay, no? Ang dami nakasandal sa Venezuela, no? Yung Colombia saka yung Cuba, nakasandal pala sila sa Venezuelan oil, no? Yung langis ng Venezuela. Ngayon wala na, bagsak na po sila dahil talagang hawak na ng Amerika ang Venezuela ngayon sa panahon ngayon. Kaya kumbaga sistematikong mamimili ang Amerika o lilinisin muna nila siguro ang gobyerno ng Venezuela bago talagang totally hayaan nila na ang mamahala dyan ayun talagang matitino na mapipili nila o kung sino mapipili talaga ng mga tao yung kumbaga yung iboboto ng mga Venezuelan people. No, sana talaga no maging maayos na rin po talaga ang bansang Venezuela dahil ito na nga tumutulong na nga po itong si President Trump no na mas saayos siyang bansang yan dahil nga po naaapektuhan po talaga ang Amerika no sa mga ine-export na droga sa kanila. Talamak na ni po ang droga nanggagaling po no dito sa mga bansa sa Latin America. Kaya po yung mga tatlong bansa na yan, yung malalaking bansa po na yan, pinarningan po talaga ni President Trump. Dahil dyan po talaga nanggagaling ang mga factory, no? Factory yung mga droga, mga cocaine, lahat-lahat na po. No? Kaya para sa akin, no, sana makipag-usap ang mga leader ng mga bansang to ng maigi kay President Trump dahil nararamdaman po natin talaga dito na beast mode na talaga siya. Talagang nasimulan niya na dito sa Venezuela, dire-diretso na po yan. Kahit sa tingin ko, kahit sino pa pong humadlang dyan ay gagawin talaga ni President Trump ang gusto niyang gawin para talaga matigil na yung pag-export ng mga droga na yan. Pati po yung mga factory ay talagang pasasabugin niya yan lahat. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Did that play at all into your decision to capture Maduro? Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? Yeah. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. What do you think, Howard? Ayun lang po, no? Ano pong reaction nyo at komento nyo dito po sa ating napanood na video na to. Talaga pong grabe, beast mode na talaga itong si President Trump dahil talagang binantaan niya na itong mga malalaking bansa sa Latin America. Mag-comment ka sa baba kung anong gusto mong sabihin sa ating napanood na video. Salamat kung nakaabot ka rito. Like this video kung gusto mo ating reaction video. Subscribe kung nagustuhan mo ang ating mga content. Mag-iingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.